that shines with hope and grace, fills the sky with new mercy each day. We're alive. Let your glory pour out, Jesus. And there's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Hey! 'Cause there's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. Jesus. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. Hey! Be glad in it. Be glad in it. Woo! 'Cause leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. Leave behind yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. Leave behind what happened yesterday. There's a new thing happening. 'Cause today there's a new thing. 'Cause this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. Yeah! This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. And we'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Leave behind what happened yesterday. Leave behind. Leave behind what happened yesterday.
at mabiyayang araw ng linggo sa ating lahat. Bago tayo magsimula, ay pinapakiusapan ng lahat na lumapit at iupo pa muna ang maaari pang upuan sa harap upang malimitahan ang pagsisiksikan sa likod. Mamaya ng mga parating pa lang nating mga kapatid. Marami pong salamat. Upang panatilihin ang karalagan at kaayusan ng ating pananambahan, pinapakiusapan ng lahat na sundin ang mga sumusunod na alituntunin at paalala. Ilagay ang mga cellphone sa silent mode sa buong pagdaraos ng pananambahan. Aming hinihimok ang lahat, on-site at online attendees, na aktibong manambahan sa pamagitan ng pag-awit sa mga himno, pagbasa sa mga kasulatan, at pagbasa sa mga tugon na matatagpuan sa inyong mga liturhiya at maging sa inyong mga screen. Tayo ay manalangin at magnilay-nilay habang binubuksan ang kandila at ang bibig.
sa bagong pagkakataon upang ikaw ay aming sambahin at papurihan. Salamat sa bagong araw na kami ay iyong ginising at pinahintulutan na makadalo sa aming pananambahan. Salamat, Panginoon, sa buhay at puso ng bawat isa na narito sa iyong banal na tahanan. Buksan niyo po ang aming puso at isipan at ikaw ang maging sentro sa aming gawain. Naway makita sa aming buhay ang kadakilaan mo. Itinataas namin ang papuri at pagsamba sa iyo at sa iyo lamang, Panginoon. Sa matamis na pangalan ng iyong buktong na anak na si Jesus. Amen. Morning po. Ngayon po, since alam kong gusto niyo po magpatotoo ngayon, pero since meron po tayong after church event, meron lang po tayong inimbitahan na magpatotoo at ipakita po ang kabutihang nagawa sa kanya ng ating Panginoon. Good morning po. Ang timing po ng Panginoon ay laging perfect. Sa tuwing may gagawin tayo, may kailangan tayo gawin, pag may hiniling tayo sa Kanya, minsan akala natin hindi sinasagot ng Panginoon ng prayer natin o ang wishes natin. Pero ang totoo, nire-ready niya lang po tayo kung ano yung kung ano yung wini-wish natin. Nung nag-pandemic po, nagka-problema po kami sa Kalili kasi syempre wala pong mga pasyente. Pero sabi ko, Lord, sana pagkatapos ng pandemic, sana yung mga pasyente, sana hindi kami mawala ng trabaho. Kasi pumapasok po kami noon 3 beses lang sa isang linggo. Tapos, wala po halos pasyente. Pero kailangan namin pumasok. Pero, sabi ko, Lord, sana pagkatapos ng pandemic, magkaroon pa rin kami ng pasyente. Tunay nga po na after ng pandemic, bigla po nagbalikan yung mga pasyente. At hindi po nakakatuwa na maraming pasyente sa totoo lang. Kasi syempre, ang idea po nun, maraming may injury, maraming nasasaktan. Pero bilang nasa medical profession, syempre ang gusto po namin tumulong. Ang gusto po namin makatulong sa iba at makapagpagaling. At maraming tao ang matulungan. Nung hiniling ko po na sana makabalik yung mga pasyente, maraming dumating na pasyente. Dahan-dahan po. Dahan-dahan, binigay ng Panginoon yung hinihiling ko na sana makarecover kami, makarevive kami. And yun nga po, habang dumadami yung patient, sabi ko, Lord, sana magkaroon ng tao na tutulong sa amin para maka-recover dun sa dami ng pasyente. At yun nga po, nito lang, meron na po kaming tao na makakatulong sa amin. Nagkaroon na po kami ng additional na staff. So, narealize ko po na yung bawat hinihingi ko sa Panginoon, hindi niya agad binibigay, hindi dahil ayaw niya sa akin or hindi dahil hindi niya ako anak. Narealize ko na, nga po, relax ka lang anak.
ihahanda ko kung ano yung para sa iyo, kung ano yung kailangan mo. At kaya po natutunan ko na yung paborito kong verse na trust in me with all your heart and lead not on your own understanding. So meron pong plano ang ating Panginoon sa bawat gusto natin. Maaring sa tingin nyo, sa tingin natin, hindi agad pinoprovide yung mga pangangailangan natin. Pero nandyan po siya lagi. Nire-ready lang niya lang na tayo. At pag ready na tayo, grabe yung pagpapala, grabe yung blessing, hindi lang financial. Pati yung guidance ng Holy Spirit, i-lead talaga kayo kung saan kayo papunta. Kung saan yung plano ng ating Panginoon. At yun din po, recently, na-stress ako kasi yun nga po yung isang, di ba, nakwento ko nga po na yung nasiraan ako ng motor at kala ko major yung problema. Recently, natutunan ko po na habang sira yung motor ko na isa, na gamit ko yung isa ko pang motor na maliit, na-realize ko na tinuturuan ako ng Panginoon na mag-relax ka lang, na mag-ano ka lang. Kasi nung ang gamit ko po yung isang motor, sa highway ako dumadaan, parang wala akong pakialam sa ibang tao. Kasi sa highway wala kang ibang Pero nung dumadaan po ako sa maliliit na kalsada, sa mga service road, doon ko nakita ito pala talaga yung sitwasyon ng kalsada natin na pinag-uusapan natin ngayon ng DPWH. Pero yun nga po, tinuro sa akin ng Panginoon na ito yung tunay na buhay. Ito yung kailangan mong pagdaanan. At kailangan mong magtiwala sa akin. Lahat ng gagawin mo, hilingin mo lang sa pangalan ko. Sigurado, tutugunin ng Panginoon. Lalo na kung naka-align sa plano ng ating Panginoon. Yung gusto nating mangyari sa atin. Nilang po, salamat po. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon sa buhay ng ating leader. Salamat sa iyong patotoo. Indeed, nagbibigay ito ng kalakasan sa bawat isa. Tumayo po tayo mga kapatid at batiin mo ang iyong katabi na tila ba nalulumbay.
Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, isa pong sayang pagtitipon, Panginoon, na kung saan walang pakay ang iyong iglesia kung hindi ang patuloy na dakilain, pasalamatan at magsulit kami sa iyo. Tunay po na napakabuti mo sa amin sapagkat sa loob ng isang linggong paggawa, sa araw-araw, sa oras-oras, ay hindi mo kami pinababayaan. Nariyan ka sa panahon na kami ay nangangailangan at sa panahon na merong hindi kami maunawaan, ikaw ang nagsisilbing kaalaman upang kami patuloy, dakilang Diyos, na makapamuhay ng may kapayapaan sa iyong harapan. Muli, dakilang Diyos, inilalapit namin ang aming buong pagsamba, maging sa mga mission churches na aming pinangungunahan. Ang pagpapala mo, pag-iingat ay patuloy nilang maranasan, magtagumpay sila. Dakilang Diyos, tagawain sa maghapong ito. At ganun din sa aming kalagitnaan, Panginoon, kikilos ka at patuloy naming mararanasan ang iyong banal na presensya na nagbibigay ng kalakasan sa amin upang mapagtagumpayan ang lahat ng hamon sa buhay. Lord, aming patuloy na inilalapit, kami po ay hindi ihiwalay sa lipunan ng iyong iglesia. Idinadalangin namin sa iyo ang mga kaganapan sa aming gobyerno. Nawa, dakilang Diyos, ay magkaroon ng linaw ang tanong ng maraming sambayan. Sa iyo po kami lubos na nagtitiwala, higit sa aming kakayahan, ang sa amin lang, Panginoon, ay sama-samang manalangin upang dakilang Diyos malutas ang suliranin ng pamumuno ng gobyerno ng aming pinakamamahal na bansa. Lord, I declare, Lord, na magkakaroon ng healing process at magkakaroon ng hustisya, and at the same time, ay magkakaroon dakilang Diyos ng revival ang aming bansang Pilipinas, Panginoon, sapagkat ito ang sabi mo, kung kayo'y manunumbalik sa akin, kung kayo ay kikilala sa aking pangalan, ay pasasaganahin ko ang inyong buhay. Lord, muli, aming ipinagtitiwala ang bawat gagawin namin sa oras na ito. Nawa, patuloy naming maluwalhati ang iyong pangalan na siyang aming pinakakaasam sa bawat dakilang Diyos na pagtitipo na meron kami dito sa iglesyang ito. In Jesus' name, Amen. Unang pagbasa ay matatagpo sa Jeremias, Kabanata 2, mga talatang 4 hanggang 13. Ito po ang sinasabi. Pakinggan ninyo ang pahayag ni Yahweh, mga anak ni Jacob, sambayan ni Israel. Di man sinasabi ni Yahweh, ano ba ang nagawa kong kamalian at ako'y tinanagdan ng iyong mga magulang? Sumamba sila sa mga walang kabuluhan Diyos-Diyosan, kaya sila'y naging walang kabuluhan din. Hindi nila ako naalala dahil ako ang nagpala sa kanila mula sa Ehipto. Nagparaya sa kanila mula sa Ehipto. Pinagtabuyan ko sila Pinubayan ko sila sa malawak ng disyerto, sa mga lupaing bakod-bakod ng mabrol, sa isang tuyo at mga panganib na lugar, na walang naninirahan at nagnanais dumaan. Dinala ko sila sa isang mayamang lupain upang tamasahin nila ang kasaganaan niyon.
Ngunit yung isa nila ang ibinigong lupain dahil sa karumalduman nilang mga gawain. Hindi man lamang nagtatanong ang mga pari, nasaan si Yahweh? Hindi ako nakikilala ng mga dalubhas sa kaupsan. Hindi sumusunod sa akin ang mga pinuno. Nangangaral ang mga propeta sa pangalan ni Baal, masamba at naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Kaya't muli kong susumbatan ang aking bayan at uusigin ko hanggang kaapu-apuhan. Tumuwid kang pakanluran hanggang Cyprus at magpapadala ng patungong pasilangan hanggang sa Kedar. Makikita mo kung may nangyari tulad nito kailanman. Meron bang bansa na nagpalit ng kanyang mga Diyos? Dahil na ang mga ito ay hindi naman talagang Diyos. Ngunit palit ako ng mga bayang aking pinarangalan at sila'y sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Wala namang kabutihan na magagawa para sa kanila. Kaya't manginig kayo sa takot, o kalangitan. Manggilalas kayo at manghilakbot. Akong si Yahweh ang nagsasalita. Dalawa ang kasalanan ng aking bayan. Tinaligo nila ako at ako na bukal na nabibigay buhay ay humukay sila sa mga balon. Ngunit mga balong butas na wala natin tuloy. Ang salita ng Diyos. Para sa ating sagutang pagbasa mula sa sulat ng mga Hebreo, Kabanata 13, mga talatang 1 hanggang 8 at talatang 15 hanggang 16. Patuloy kayong magmahalan bilang magkakapatid kay Kristo. Palaging maging bukas ang inyong mga tahanan para sa mga taga-ibang bayan. May ilang tao noon na nakapagpatuloy ng mga anghel lingid sa kanilang kaalaman. Dapat ituring na marangal ng lahat ng pag-aasawa at maging tapat kayo sa isa't isa, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakiapid at nangangalunya. Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo na nagpapahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya. Kaya't lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Papuring mula sa ating mga labi na nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan. Tayo po lahat. At huwag natin kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ay alay ng kinalulugan ng Diyos. Para sa pagbasa sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 14, talatang 1, 7 hanggang 14. At ito po ang sinasabi. Isang araw ng pamamahinga si Jesus ay pumasok sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo upang kumain. At binabantayan nila siyang mabuti. Napansin ni Jesus na pinipili ng mga panauhin ng mga upo ang pandanghal, kaya sinabi niya ang kalinhagang ito. Tayo po ay makakarinig ng mensahe ng awit mula sa Hope Chancel Choir.
Good morning. God bless you. Sa harapan ng Panginoon, bawal ang nakasimangot. Ayan. Smile. Libre po yan, walang bayad. Pag nagkabayad pa ang pagngiti, nako, papaano na tayo? Kalimutan po muna natin ang mga problema sa lipunan. Let the Lord deal with them. Okay, good morning. God bless you. Ayan, good morning din po sa mga kasama natin na ngayon ay nananambahan sa ating live streaming ng Hope Methodist Church Worship Service. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa umagang ito. At hayaan nyo mga kapatid na basahin ko ang pagbabasehan ng mensahe natin sa umagang ito. At ito po ay matatagpuan mga kapatid sa 2 Chronicle chapter 20 verse 17. At ito po ang sinasabi. Hindi na kayo kailangang lumaban, manatili na lamang kayo sa inyong kinatatayuan at maghintay. Makikita ninyo ang pagtatagumpay ni Yahweh para sa inyo. Kaya hindi ko kayo dapat matakot ni masiraan ng loob. Harapin ninyo sila bukas sapagkat si Yahweh ang kasama ninyo. Tayo po ay manalangin. Salamat dakilang Diyos sa kalakasan na aming taglay at sa malayang pagtitipon upang kami ay makapanambahan sa iyo. Magsulit at patuloy na magpasalamat sa iyong kabutihan. Sa teksto na aming binasa, dakilang Diyos, maunawaan namin ito at magbigay ito ng inspirasyon sa aming buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Ang teksto po na ating binasa ay naganap sa kapanahunan ni Haring Jehoshaphat. Siya po ang hari ng Juda at si Jehoshaphat ay isang matuwid at may takot na Diyos na hari ng Israel. Ngunit sa kabila ng kanyang pagiging matuwid, may takot sa Diyos, di pa rin maiwasan na merong mga nagagalit sa kanya na mga Moabita, Amonita, Meonita. At yan po yung pag-uusapan natin, ang mga Ammonite, Meonite, and Jebusite. Sama na natin yung mga parasite na sumisira ng inyong mga plano sa buhay. Sa katunayan, mga kapatid, sa dalatang dalawa ay malaking hukbo ng Moabite ang nag-aabang sa kabilang pampang ng dagat na kung saan ay nakahanda na silang umatake. Ito po yung Juda, yung frequently na kung saan ay sumasakay ang Panginoong Jesucristo sa bangka, nandoon yung Dead Sea. Na kung saan ay isang napakalaking hukbo na nananakot, na lulusubi na ang bansang Juda. At hindi po ito ligid kay Haring Jehoshaphat at ito'y nakarating ang isang masamang balita at nagbigay ng takot sa buong Israel, sa buong Juda. At bilang hari, bagamat malakas ang kanyang hukbo, pero hindi sapat na sa ipagtulungan ng 3 bansa na nag-alyado upang sila'y sakupin. Of course, nabagabag ang hari. Sapagkat ito po ay isang banta sa kapayapaan, kasaganaan ng Juda at buong Jerusalem. Kahit sino naman po ang nasa ganoong kalalagayan, talagang matatakot ka, maliligalig at kung ikaw ang hari o nasa isang kalalagayan kang nag-alyado ang lahat ng problema sa buhay mo, ano ang iyong gagawin? So verse 3 and 4 ng 2 Chronicle 20, sa halip na ipatawag niya ang kanyang mga general para sa isang tinatawag na command conference, war po kasi yun. Alam niyo kung anong ginawa ni Haring Jehoshaphat? Nagpatawag siya ng isang malawakang prayer vigil. Ganon ang pagharap sa problema. Tinawag ang matanda, bata, at lahat ng nasasakupan, lahat ng mga anak, lahat ng mga lalaki. Kumbaga, sa pamilya natin, tatawagin ang buong angkan para sa isang pananalangin to think na nandun na ang hukbo ng kaaway, nag-aabang. Ang ginawa nila, nananalangin muna kasama ang mga saserdote. Sa kanilang pananalangin ay kinilala nila ang kapangyarihan ng Diyos. Nagpakumbaba
at inamin. Ito yung sinabi niya, wala kaming kakayanan. An expression of humbleness, humility, even if na alam niya na nakahanda ang buong hukbo ng Yuda upang harapin. But militarily, wala po silang laban kasi 3 bansa ang magtutulong-tulong upang sila ay lusog. Sabi niya, wala kaming kakayanan. Pinangunahan ng pananalangin ni Haring Jehoshaphat. Hindi namin alam ang gagawin. In conclusion to his prayer, ngunit ang aming mga matay nakatingin sa iyo. Sa mga oras ding yon, alam niyo mga kapatid, lumukob ang Espiritu ng Diyos sa isang mga awit. Si Jahasiel na anak ni Propeta Zacarias. Ang sabi, ang laban ay hindi sa iyo, kung hindi sa Diyos. Nag-awitan sila. At ang iba'y nag-ayuno at nanalangin sila ng buong magdamag sa kabila ng banta ng pagsalakay ng kaaway. Ang katotohanan, mga kapatid, meron tayong kanya-kanyang laban. May kanya-kanya tayong Moabite, may kanya-kanya tayong Meunite, may kanya-kanya tayong Ammonite na hinaharap, hindi mo man sabihin sa mga sandaling ito. Mga ano yon? Financial, Moabite. Kulang sa kita, tumarami ang gastusin. Mga pinansyal na obligasyon na hindi matapos-tapos. Idaan mo yan saan? Sa panalangin, sa pag-awit, let the Lord fight for your battle. Umisang kasi, kinakaya natin. Ano ba naman yung aminin mo sa Diyos? Hindi namin kaya ang labang ito, pero nakatingin kami sa iyo. That's an expression of our great faith to the Lord Jesus Christ. Ano pa ang mga parasite na hinaharap natin? Maaaring ito ay health may unite. Bigla ang karamdaman na hindi mo inaasahan na nagdudulot ng pangamba sa iyong buhay. Paano na ang kinabukasan ng mga anak ko? Saan ako kukuha ng gastusin? Ano ang nandoon pa na naghihintay sa akin? Idaan mo sa dalangin at pag-awit, pagpupuri sa Diyos. Let the Lord fight for your battle. Maaaring ang hinaharap mo mga kapatid ngayon ay spiritual Jebusite. Mga tukso na hindi mo maiwasan na nagpapahina sa iyong relasyon sa Diyos, sa iyong pananampalataya. Ano ang gagawin mo? Katulad ni Haring Jehoshaphat. Idaan mo sa dalangin. Idaan mo sa pag-awit. Let the Lord fight for your battle. Natural lamang bilang tao na tayo'y makaramdam ng takot sa harap ng mountain problem na inaasahan natin na nasa harapan mo na. Katulad ni Jehoshaphat, isang hari, mga pangyarihan, isang sabi lang yan, depend. Judah, gagawin. Pero hindi eh. Inuna niya ang pananalangin at pag-aayuno. Pero ang sabi, huwag kayong matakot. Bagkus dumulog kayo sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, ang takot ni Jehoshaphat ay naging dahilan para siya ay lumuhod sa Diyos. Ngayon, pag natatakot tayo, anong ginagawa ninyo? Bilang hari, alam niya yung malaking obligasyon para sa kanyang nasasakupan. At ang unang pumasok sa kanyang isip ay manalangin, hindi lumaban sa kanyang sariling lakas. Ang takot ay hindi dapat humahantong sa panghihina. Ang takot, mga kapatid, panandalian lamang. Pero ang kapangyarihan ng Diyos ay pangwalang hanggan. Manalangin tayo kapag humaharap tayo sa mga Ammonite ng buhay natin, sa mga Jebusite na sumisira sa ating pangarap, sapagkat ang Diyos ang magtatanggol sa iyo.
Kaya sa ating mga laban sa buhay, ang unang hakbang ay hindi yung diskarte natin. Gagawin ko ito, ganun ang pupuntahan ko. Kapatid, limited ating lakas. Limited ang ating kapangyarihan. May hangganan ang ating resources, mga kapatid. Pagkus, tumulog tayo sa Diyos, manalangin, umawit, at kung talagang kinakailangan at mabigat ang ating suliranin, mag-ayuno tayo. One-on-one, with the presence of the Holy Spirit, humble yourself at sabihin natin, Lord, hindi ko kaya ang labang ito. Sa iyo ako nakatingin. Wala na akong ibang panghahawakan. At kapag ganon, ang attitude natin sa panahon na marami tayong Jebusite, parasite na hinaharap, mga kapatid, may pangako ang Diyos. Ang sabi ng Diyos, pamamagitan ni Hazael, hindi nyo kailangang lumaban. Term natin, cool ka lang. Mga problema, come and go. Yung bang problema nyo 20 years ago, nasa inyo pa rin? O kailangan nyo manalangin na siguro at mag-ayun. Come and go yan. Pero pag nagpadala ka dyan, sisirain. Hindi lamang ang beauty mo, pati ang oras mo, pati ang panahon, pati ang lahat ng pagkakataon. Hindi nyo kailangan lumaban. Sabi ng Panginoon, tumayo lamang kayo at masdan ang pagliligtas ng Panginoon. Sa halip na ikaw yung lalaban, spectator ka na ngayon. Titingnan mo, panunuurin mo kung papaano lumaban ang Diyos para sa iyo. Hindi po ito, kapatid, nangangahulugan na wala kang gagawin. Ibig sabihin, itaas ang laban sa kamay ng Diyos. May gagawin ka pa rin. At manindigan sa pananampalataya mo na hindi matitinag, magtulong-tulong man ang Moabite, ang Jebusite, ang Ammonite. Kapatid, walang laban yan sa isang panalangin may pagtitiwala sa Diyos. Kung ang kaaway, magbuklod-buklod man sa iyo, mag-alliance man sila, mas higit na dapat magbuklod-buklod ang mananampalataya, ang buong miyembro ng pamilya para sa isang panalangin. Napapansin niyo pag may problema sa loob ng tahanan? Sisihan, awayan, turuan. Sabi ko na sa iyo eh. Laging ganun ang naririnig natin. Ang tigas ng ulo mo eh. Eh kung nakinig ka lamang sa akin. Pero sa halip, narinig, nakita, may nakarating na report kay Haring Jehoshaphat na nagbabanta sa kapayapaan, sa kasaganaan ng buong Israel. Ang unang pumasok sa isip niya, manalangin. Ganun agad. Kapag ka maraming nakapasok sa entrada ng bahay nyo, na Jebusite, Ammonite, kung ano pang parasite yan, pasok agad sa isip, manalangin tayo mga anak. Pagtulungan natin ang kaaway sa pagmamagitan ng isang panalangin, may pananampalataya, at sabihin natin sa Diyos, hindi namin kaya ang laban ito. Laban mo ito, Panginoon. Sapagkat ang katotohanan, mga kapatid, ito ang tunay na balance of power. Hindi sariling lakas, kung hindi pananalangin. Kapag sama-sama ang iglesia na nanalangin, anong magagawa ng kaaway? Kapag ka ang pamilya ay nananalangin sa gitna ng maraming problema, anong magagawa ng kaaway sa iyo? Kahit anong coalition ng problema na inyong haharapin, mga kapatid, hindi tayo matatalo. Po ba? Po ba, mga kapatid? Magsama-sama na sila. Eh kung nagsama-sama tayong manalangin, mga kapatid, anong magagawa ng puwersa ng kadiliman sa mga mananampalatayang nananalangin, sa mga mananampalatayang nagtitiwala? Walang laban yun. Exercise the power of prayer. Sapagkat ang panalangin may pananampalataya ay nagmumulat ng ating mata upang makita ang kapangyarihan ng Diyos. Ngunit, ang takot, mga kapatid, ay nagdudulot yan ng kawalan ng pag-asa. Be it spiritual or psychological, that is the truth, mga kapatid. Maraming laban ang hindi kayang daanin sa lakas ng ating buhay. Sa lakas ng tao, bagkus sa kapangyarihan ng Diyos. Ang pananampalataya, mga kapatid, ay hindi paghawak
sa sariling kaparaanan, kung hindi sa mas malalim na pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid, ang sabi po sa Romans 8:31, kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Ito ay makapangyarihang pagpapahayag ng pananampalataya ni Paul na kanyang isinulat sa iglesia sa Roma kung saan ay dumaranas din sila sa napakaraming pagsubok sa kanilang pananampalataya. Ipinahahayag ng talatang ito na ang sino mang tumutol o lumaban sa anak ng Diyos, maging problema man yan, walang kabuluhan ang lahat ng yan. Sapagkat ang kapangyarihan at ang pag-ibig ng Diyos, ang pinakamataas, wala nang makahihigit pa dyan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mangamba. Mangamba. Ibulong mo sa akin kung anong Jebusite sa buhay mo. Ipapanalangin natin. Magpanalanginan tayo. You see the power. Sa halip na maghanda militarily, ginawa niya, manalangin tayo. Punta kayo dito, mga bata, matanda. Tumayo ka lang. At masdan mo ang gagawin kong pagliligtas. That was an assurance against mounting problem that at any moment in time, nakagarison na yung kalaban. Minsan may mga problema tayo, nabibigla tayo. Hindi natin alam ang gagawin. Nararatel agad tayo. Pero ang solusyon lang pala, gising ka lang ng alas 3, manalangin ka. Kung nakapagpupuyat ka nga sa cellphone ng hanggang alauna, alas 2, alas 3, i-convert mo kaya sa panalangin yan. Tingnan mo kung paano magkakaroon ng kapayapaan sa buhay natin. Kung paano ang mga problema 20 years na, nandyan pa. Mga kapatid, prayer is the key. Kristiyano ka eh. Kung hindi ka lang Kristiyano, kapatid, hindi ko isasama. Dapat maintindihan natin how the power of God operates through prayer. Kasama natin ang Diyos. Anumang pagsubok sa pananalapi, sigalot sa pamilya, kalusugan, espiritual, hindi magtatagumpay sa iyo. Hindi magtatagumpay sa atin kung tayo sama-samang nananalangin sapagkat ang sino mang nasa panahig ng Diyos ay tunay na ligtas, pinangangalagaan at kailanman ay hindi ganap na matatalo. Let the Lord fight your battle. Yan po yung kapangyarihan ng pagsamba, mga kapatid. Alam nyo, bago pa man magsimula yung laban, mga kapatid, yumuko na sila at sumamba. Of course, they were ready at any point in time. Yan po yung mandate sa mga sundalo. Ready at any point in time. Pero ang inuna nila, pati, yumuko sila. Pagkat alam nila ang laban. 1:3. Pinangunahan, mga kapatid. Alam niyo kung sinong nanguna sa battle? May gagawin naman sila. Hindi naman sila tatayo. Alam mo ang mga nanguna kung sino sa kanila? Mga mang-aawit. Kaya pinapalakpakan ng chancel choir dyan. Hindi nila inuna yung karwahe. Hindi nila inuna yung mga nakasakay sa kabayo. Ang inuna nila, ang Hope Chancel Choir. Ang daming pinagdaanan ng church na to. Pero natinag ba ang Hope Chancel Choir? Dumadami pa. Tinawag kayong hukbo ng mga aawit. Hindi lang kayo tinawag para may masabing may ministry kayo. Tinawag kayo, mga kapatid, upang kayo'y manguna sa laban ng iglesia natin sa iba't ibang hamon ng ating mga misyon. Kaya, idaan mo sa awit yan, mga kapatid. Ang inyong mga awit, mga kapatid, ay bahagi ng sandata ng ating iglesia. Mga kapatid, I would like you to understand na meron tayong hindi nakikita. Na ang bawat bahagi, bawat miyembro ng ating iglesia
ay may kanya-kanyang ginagampanan. Pang-aawit ka, frontliner po kayo sa laban ng iglesia natin. Nagtuturo ka ng Bible study, binubuksan mo ang isip ng mga tao sa katotohanan. Bahagi ka ng iglesia. Nagtuturo ka sa mga bago natin ng instrumento. Inihahanda natin ang mga kabataan sa laban. Kaya huwag mo sabihin wala kang part sa ating iglesia. You are all good steward. At kayo po mga kapatid, ang tinawag ng Diyos upang magpatuloy for the advancement of God's kingdom. May part ka, kapatid. Kaya sa bawat pag-awit ninyo, hindi lamang kami nakikinig na tutuwa. Spiritual battle in heavenly realm. Nagaganap po yan. Pagulo po ang daigdig at papunta pa sa kaguluhan. Sa development ng technology, mga kapatid, hindi natin where we are going. Pero ang alam natin, nagpapatuloy tayo. Sabihin ng conservative tayo, sabihin na natin, walang kagana-gana ang pag-worship dito. Pero naniniwala ako, mga kapatid, alam ng Diyos na tayo every Sunday sama-sama. Nagpupuri, nagpapasalamat. Kaya ang inyong pag-awit ay pakikiligma laban sa kaaway, sa mga espiritu na impapawid kasama ng mga anghel. Huwag niyong sabihin na kailangan umawit ako. Baka sabihan ako ni Brother Arnold. Baka tawagan ako ni Pastor. Hindi po, mga kapatid. Para sa Panginoon, lahat yan. Alam niyo, mga kapatid, habang kayo umaawit, sa bawat pag-awit ninyo, ang Diyos ang lumalaban at winawasak ang ating kaaway na hindi natin nakikita. Kaya huwag kayong mapagod. Tuloy-tuloy lang, mga kapatid. Kaya lang baka mamaya narito na tayo lahat. Mahirap naman. Ano sabi sa verse 22? Pagtulong-tulungan man kayo ng mga Ammonite, Moabite, Meunite, wala kang dapat ipangamba, huwag kang matakot sapagkat ang Diyos ang tatayo para sa iyo. Kaya umawit ka, magpuri ka, maglingkod sa anumang ministry na available sa ating iglesia. Ang Diyos ang haharap sa laban natin. Ang pagsamba ay sandata ng mananampalataya. Hindi ka lang pumupunta dito, mga kapatid, dahil nakasanayan mo na. Hindi ka lang pumupunta dito dahil araw ng linggo, pumupunta ka dito upang patuloy nating ma-activate yung Christian power in the heavenly realm na hindi natin nakikita. Kapag ka nagpupuri tayo, mga kapatid, pinahihina ang kaaway at pinalalakas ang ating loob. May narinig na ako sa inyo, pag may problema ang ginagawa, magbubukas lang niya ng YouTube. Patutugtugin nila. Yung mga hymnal song. Maya-maya, iba na yung mood. Subukan nyo yung pumasok sa isang tahanan na punong-puno ng panalangin, mararamdaman yung Espiritu ng Diyos na nandoon. Ang tagumpay natin sa laban, mga kapatid, ay bunga ng ating pagtatiwala. Alam niyo kung ang nangyari? Nang dumating ang Juda sa labanan, ang buong hukbo, patay na ang lahat ng kaaway. Nagkagulo sila. Bakit? Sa awitan pa lang na nanguna, natakot na nagtakbuhan, sila-sila ay nag-aaway. Ganyang kapangyarihan, mga kapatid, ang mga awitin na patuloy nating ginagawa tuwing Sunday. Nagkagulo ang kampo nang marinig ang awitan. Nagkanya-kanya. Nagtakbuhan. Sila'y nalito. Hindi pa man sila humuhugot ng tabak. Mga kapatid, talo na ang kaaway. Ganyan ang Diyos kapag siya ang lumaban sa iyo. Swift victory. Less effort. More prayer is the key. Amen po ba? Amen. Idaan natin sa panalangin, mga kapatid. At pagpupuri ang bawat laban natin sa buhay.
Bakit po? Gusto ko niyong maintindihan ito sa isang malalim na paraan. Idaan natin sa panalangin at pagpupuri ang bawat laban natin sa buhay. Bakit po? It is not a matter of motivational message that I wish to convey to all of you who are facing Moabite, Jebusite, Ammonite. Bakit? It's simply because our faith operates effectively in the heavenly realm. Hindi po yan, mga kapatid, nawawala ng saysay ang bawat awitan at panalangin na ating ginagawa ay nakakarating po yan sa trono ng Diyos. Ephesians 6:12, mga kapatid, sapagkat ang pakidigma natin ay hindi laban sa laman at sa dugo, kundi laban sa mga pinuno na, laban sa mga pangyarihan ng sanlibutan ito, laban sa mga espiritual na hukbo ng kasamaan sa kalangitan. After 2,000 years, wala ng Jebusite, wala ng Ammonite, pero ang spiritual battle everyday, nating mga mananampalataya. Beyond our naked eyes, can see and understand the root cause of our domestic and physical problem is inspired by devil himself. Yan po yung totoo. Kung bakit kailangan nating manalangin. Kung boxing lang yan, madali nating magapi. Kaya niyong gapiin yung spiritual forces na hindi nyo nakikita. Hindi nyo pwede yan. Panalangin lamang ang armas natin laban sa lahat ng ating naharap. We are to elevate every battle in the heavenly throne of God and not on our fleshly fight. Wala po tayong magagawa kung hindi sa pamamagitan lamang ng panalangin. Pagkatapos, mga kapatid, alam nyo, ng kanilang tagumpay, sino lumabas sa kanila, sino tumayo? Nanguna, ang Chancel Choir sa pakikidigma, 3 araw nilang hinakot ang samsam na yaman sa kampo ng kaaway. Blessing follows after victory. Magmula noon, mga kapatid, nagkaroon ng kapayapaan sa buong Huda. Yun ang magandang laban ng Diyos. It follows blessing, follows peace. Yun naman ang gusto natin, mga kapatid. Dapat alam natin ang laban dahil Kristiyano ka. Ang tagumpay na galing sa Diyos ay hindi lamang isang panalo, kundi nagbubunga ng pagpapala at kapayapaan. Let's bring the battle in the heavenly throne. No matter na mag-coalition pa yung Jebusite na yan, mga Ammonite na yan, walang laban yan sa panalangin. Because our fight today are inspired by Divine himself. And to be able to defeat that, we need to pray together every day. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tumayo po tayo at ating sabay-sabay na sambitin ang ating pinananampalatayanan. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, tumalang ng langit at lupa, at si Jesucristo na anak na bugtong niya, Panginoon natin. Na sa iwaga ng Espiritu Santo ay ipinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam sa hirap sa katulad ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay at inilibing. Sa 3 araw ay nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at tumupo sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang hukuman ang nangabubuhay at nangamatay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang kaayusan ng mga banal, ang kapatawaran ng mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng katawan at ang buhay na walang hanggan. Bilang tugon sa mapaghamong mensahe ng ating narinig, ating ihanda ang ating mga ikapu at kaloob. Sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanata 9, mga talatang 6 hanggang 8, ganito ang sinasabi.
Ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, at higit pa sa inyong pangangailangan, upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Tawagan ko po ang mga tagaligo. Aming banal at dakilang Diyos, narito po, o aming Panginoon, ang mga pangako, mga kaloob at ikapo ng iyong mga anak. Ito po ay ang kanilang patuloy na pagpapahayag ng kanilang pagsusulit at pasasalamat sa kabutihan mo. Nawa ay ilagak namin ito, Panginoon, ng may papuri at pasasalamat. Magamit namin ito, dakilang Diyos, upang matustusan ang pangailangan sa aming misyon at sa aming mga iba't ibang gawain ng Iglesia. Aming Panginoong dinadalangin na ibabalik mo ito, Panginoon, iksik, liglig at umaapaw, at higit pa sa kanilang inaasahan, huwag mo silang pagkukulangin sa iba't ibang kaparaanan. Ito po, Panginoon, ang aming patuloy na papuri, pagsamba sa pamamagitan ng mga alay na ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Para sa ating pangwakas na awit, ang pangako ko, Jesus, ika'y paglingkuran.
Mga kapatid, kung tayo ay humaharap sa maraming Ammonite, Jebusite na nagbibigay ng takot at kaligaligan sa ating buhay, huwag po kayong mag-atubili at idulog nyo sa ating Panginoon ang laban. Aminin natin sa Kanya na wala kaming magagawa. Magtiwala tayo sa Diyos. Tumayo lamang tayo at tingnan natin kung papaano tayo ipagtatanggol, ipapanalo ang laban natin sa buhay. Naguguluhan ka sa direksyon ng iyong buhay? Allow the Lord to redirect your path. Meron kang karamdaman. Allow the Lord and trust Him. Because He is the great healer. Lahat tayo may financial concern. God created heaven and earth. Ano ba naman yung pangangailangan mo na hindi niya kayang ipagkaloob? May hindi pagkakaunawaan sa loob ng tahanan. Halip na mag-away-away kayo. Magsisihan. Bakit hindi kayo dumulog? Ipatawag ang bawat miyembro ng pamilya. Sabihin niyo sa Diyos, hindi namin kaya ang laban na ito. Pero sa iyo kami nakatingin. Lord, ang aming iglesia ay humaharap sa iba't ibang pagsubok sa misyon. Humaharap dakilang Diyos sa mga hamon ng pagpapalaganap ng iyong mga salita. Indeed, it is our great opportunity to come together as we hear your voice telling us the fight is not belong to you. Allow me to fight for you. Stand still, pray, and meditate, and see the Lord salvation for all of the struggle we are all facing now. Financial problem, ask the Lord to provide. Give you an opportunity. Health concern, kneel down and tell to the Lord, I am your son. You created me. More than the advancement of technology, the expertise of the doctor, you are the creator of my body, my soul, my whole being. Wala akong magagawa. Heal me. Father God, anong bahagi sa buhay namin ang hindi mo nalalaman? Isinusuko namin ito, Panginoon, sa iyo sa mga sandaling ito. We will face our battle not by our own might, not by our own strength, not by our own influence, but through prayer and petition. At this moment, bring up to the heavenly throne your battle, whatever kind of Ammonite, Jebusite may unite. Bring the battle into the spiritual realm, because most of our battle are inspired by Tibble himself. Trust the Lord to fight for your battle. Surrender your might, your strength, and trust Him alone to go forward. All we need to do is to sing praises to the Lord while we are crying. Telling Him the truth, opening our heart and mind that we can do nothing. Walang masama at hindi karuwagan na ipagtapat natin sa Diyos na mahina tayo sa laban na hinaharap mo ngayon. Pray, praise, sing to the Lord with all your heart. As simple as that, we can achieve victory kahit wala pa man tayong ginagawa. And you know, my brother and sister, peace na hinihintay natin ay darating na yan sa iyo. Direksyon sa buhay, ibibigay ng Diyos
sa'yo. Kapayapaan na hinahanap natin, yun din naman ang gusto niya para sa ating mga lahat. Kaya sa mga sandaling ito, sama-sama tayong magpuri, magpalakasan, magpanalaginan. Sa mga sandaling ito, bring your battle. Every single Ammonite, every single Jebusite, every single Maonite, bring it to the Lord and allow Him to fight your battle and have rest that you deserve us. Maaring napapagod ka na. Ayaw mo na, sumusuko ka na. Pero hindi isusuko ng Diyos ang laban mo. Lord, I pray, maging sa kasama namin na ngayon ay nakikipagbuno sa iba't ibang laban, nananambahan sa live Facebook, Lord. Sakit man yan, financial man yan, relational man yan, Lord. We lift up to you every battle right at this moment. Lord, give the peace of mind and heart that your son and daughters are crying for your help. Release the power, Lord, of prayer. Release the power of trust. Release, Lord, your peace upon each other who are trusting you right. Lord, we will march forward through praises, through singing, Lord. We will lift up the battle into the mountain where we will meet you, Lord, to fight the enemy in heavenly realm that we do not see. Lord, sa aming pagpapatuloy, nawa, Panginoon, ay bit-bit namin, Panginoon, ang tagumpay sa mga laban namin sa tagumpay simula ngayon, sapagkat sa bawat laban namin, Panginoon, sa iyo kami titingin. Ito po, Panginoon, ang patuloy naming pagtitiwala. We will march forward with the mighty name of Jesus. Amen and amen. Mga kapatid, tanggapin natin ng maluwalhati at baunin sa ating pag-uwi ang pagpapala ng ating amang nasa langit na nakikipaglaban sa ating mga laban sa buhay. Ang may lalang ng langit at lupa at sa kanyang kapangyarihan ay nagpapatuloy ang bawat buhay sa sanlibutan. Sa pakikipisa ng banal na Espiritu na siyang nagtuturo sa atin ng katotohanan upang tayo'y makalakad ng may kabanalan. At sa ating Panginoong Hesukristo, na nandahil sa kanyang hindi malirit na pag-ibig, tayo ay nagpapatuloy sa ating buhay. Tayo ay nakalasap ng buhay na walang hanggan ngayon pa lang. Humayo tayo na taglay ang tagumpay laban sa lahat ng uri ng suliranin na ating hinaharap. Tanggapin nyo ang kalakasan, tanggapin nyo ang gabay ng banal na Espiritu. Magtatagumpay tayo sa lahat ng ating hinaharap. Sa Kanya ang kaluwalhatian, sa Kanya ang kapangyarihan, mula noon hanggang ngayon, at magpakailanpaman. Amen
glory, power, and authority belong only to the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, tayo po ay sandaling umupo at meron po tayong mga ilang pahayag. At para po sa nagkaloob ng ating bulaklak ngayon, salamat po sa inyong patuloy na paglingap sa ating altar. Ate Manny, maraming salamat po. And mga kapatid, ay humihiling po kami ng mga ilang minuto lamang na mag-stay po tayo sapagkat napakahalaga po na malaman natin ang katatayuan ng ating iglesia at magkakaroon po tayo ng tinatawag na State of the Church Address sa pangunguna ng ating Council Chairperson. Mahalaga po dito dahil kayong lahat ay bahagi ng ating iglesia. At mga kapatid, si Ate Ori may announcement po. Pero bago po yan, Ate Ori, may I recognize si kapatid na Isabel de la Cruz. Ayan. Thank you for joining our worship today. You are welcome. Nasaan ba yung mga kabataan natin? Taga rito lang po sa Buhay na Tubig. Thank you for worshiping with us. Welcome. Ate Ori, please. Magandang umaga po. Masaya po ba tayo? Bakit po para pong nakasimangot lahat? Konting ngiti naman po. Kagaya po ng sinabi ni Pastor, makikisuyo po kami at hihiling po kami ng inyong panahon nga ngayon pong service natin dahil meron pong i-report ang ating pong council chairman. And then meron din po ako na ipe-present po sa inyo. And after naman po yan po, meron po tayo konting salo-salo po sa labas. And then we will have also some surprises po sa inyo. So baka ho pwedeng bigyan niyo po kami ng kaunting oras nyo ngayong umagang to. At sana po magstay po lahat para po sama-sama po tayong magpuri at sama-sama magkakapatid na mag-fellowship po tayo. So binibigay ko po ngayon ang floor sa ating pong council chairman, si Kuya Danny Pedro.